Yan, good morning mga kapatid. Welcome sa ating 15th, 50th, 15th, 15th service ngayong taon, April 21. At ito yung mga umattend last week. Uh, Palagay ko kompleto. Idagdag ko na yung mga hindi nakunan ng screenshots. At ang tatalakayin natin ngayon isa sa mga tatlong major goals natin for this year, ano? At ito yung strengthening our faith and knowledge as sons of God bilang mga anak ng Diyos. So yung topic na ito sa hopefully magpapatibay sa ating pananampalataya na tayo nga ay mga anak ng Diyos, hindi mga anak ng ordinaryong tao. So, ang title ng ating message ay You Are Anointed by God. So, let's pray. O Father, minsan pa ay pinupuri ka namin at pinapasalamatan dahil tinipon mo kaming muli na magkakapatid sa Panginoong Hesukristo. Uh, Unang-una upang ipagpasalamat ang lahat ng kabutihan na iginawad mo sa amin sa nakaraang linggo. Lahat ng blessings, Ama, na binigay mo sa bawat isa sa amin na siyang nagpapatunay na ikaw nga ang nangangalaga sa amin. And we thank you, Father, for the times na uh, pinaramdam mo sa amin na kasama ka namin, lalong-lalo na sa mga oras na kami ay naharap sa mga pagsubok at problema. Ina-assure mo kami, Ama, na kasama ka namin sa bawat sandali. And we thank you, O Father, for all the blessings that you have bestowed upon each one of us. At alam namin, Ama, tinuturuan mo rin kaming tanggapin ang lahat ng biyayang dumarating sa amin. Dahil ito, Ama, ang itinakda mo ng tatanggapin namin sa pang-araw-araw. At tinuturuan mo kaming ipagpasalamat ang lahat. Sabi mo nga sa iyong salita, in everything we give thanks, for this is the will, for this is your will in Christ Jesus. At muli ngayon, Ama, we invoke or we pray that the Holy Spirit be with us as we study your word, of Father, upang maintindihan namin, Ama, ang mensahe na inihanda mo para sa amin. At siya rin magbibigay ng kalakasan ng aming pananampalataya upang sa mga susunod na araw, Ama, ay maging buhay na tinig mo ang mga maririnig namin ngayon sa bawat sirkumstansya, Ama, ng aming buhay, nakakailanganin namin ang mga mensaheng ito. We pray, O Father, that you guide us as we study your word and would bring back the glory, the adoration that you truly deserve, not only as our God, but also our Father in heaven. This we pray in Jesus' name. Amen. So, baka may mga hindi pa nakakaalam, pumanaw na ang ating kapatid na si Valeriano Jong Baltasar at nakaburol siya ngayon sa planeta at kung may panahon po tayo ay puntahan natin siya sa kanyang bahay at ang balak namin, ang plano namin ni Sister Sandra ay umalis bukas upang makapag-service tayo sa bahay nila ng Tuesday evening. Kasi Wednesday yata ang libing niya. So magkita-kita tayo ng 7 PM sa bahay nila at plano kong magbigay ng message kasi ililibing siya at uh, dadalhin din sa simbahan sa Lourdes.
at gagamitin natin yung Tuesday evening para maibigay natin sa kanya ang kaukulang papuri ng nakasama natin siya ng matagal. So, see you on Tuesday evening kung libre kayo at magkita-kita tayo para kay Brother Joe. So ito yung ating verse for today, ano, yung Second Corinthians chapter 1 verse 21. 2 Corinthians, yeah. At sabi dito, He who establishes us with you in Christ and anointed us is God. So, yan ang ating verse for the day. Yung salitang establishes us, ang ang Tagalog nito sabi nagpapatibay, pinapalakas o kumbaga parang kung magtatayo ka ng bahay ano, ito yung parang parang, pundasyon ano, pinagtitibay niya yan ano, at enables us, parang binibigyan tayo ng kakayanan, 'di ba? At siya rin, ang isang interpretation dito, we were made righteous, ano? Binigyan tayo ng katuwiran at, alam naman natin na ngayon na ang righteousness o katuwiran, eh, karapatan para humarap sa Diyos, yun yung righteousness, 'no? At sabi ko nga, hindi ito pinagtatrabahuhan. It is not earned by works or whatever. Biyaya ito na iginagawad ng Diyos sa tao, hmm. Biyaya 'yan, kaya kung minsan, ah, sinasabi nila 'di ba, ang righteousness kasi puwede kang lumapit anytime. Alam naman natin na nung kapanahunan ng Panginoon, ang hirap lumapit sa templo, kasi sa templo nandun ang Diyos. So, even before na makaharap mo ang Diyos, ah, pagtatrabahuhan mo yung righteousness, yung katwiran, yung karapatan para humarap at makapiling ang Diyos, 'no? So, ano yun? So, kung may kasalanan ka, mag-aalay ka ng hayop, 'no? Sa bawat kasalanan mo nga yun, 'di ba? So, ah, merong kaukulang alay ang bawat kasalanan, nakasulat yun, Ten Commandments at nakita natin last time more than, 600 pala yung yung mga batas na binitiwan ni Moses. So, bawat isa nun 'pag nagkasala ka, kumbaga sa atin bayad ka ano, at, yun nga, mag-aalay ka ng dugo ng hayop, 'no? Kasi kapag may dugo na, makikita ng Diyos yun, may namatay, ah, instead of you, kaya sige lumapit ka na, kumbaga may namatay na para sa'yo. Yun yung concept ng ginawa ng Panginoon nung inalay niya ang kanyang buhay at nagbubuhos siya ng dugo. Para sabi, once and for all, 'di ba, binayaran niya yung kasalanan natin dahil nagbubuhos siya ng sarili niyang dugo. Sa Romans 10 sinabi, "For Christ is the end of the law." Anong ibig sabihin nun? Yun nga, 'di ba may mga batas, 'di ba, para, may mga batas kang dapat i-observe bago ka makalapit sa Diyos para ma-earn mo yung righteousness, hmm. So, ang sabi dito, Christ is the end of the law. Anong ibig sabihin nun? Dahil sa ginawa nga ni Kristo, yung sinasabi ko kanina, na nag-alay siya ng dugo, at yung dugo niya ang once and for all sacrifice para mabayaran ang kasalanan ng tao. So anytime, dapat pwede nang lumapit ang tao sa Diyos. Kaya tinapos daw niya, end of the law. Hmm. So lahat ng tao nagkaroon na ng katwiran o righteousness.
to those who believe, 'di ba? Eh, kailangan paniwalaan mo ang ginawa ng Panginoon. Siyempre kung hindi ka naniniwala, o 'di magpatuloy ka sa sa pagsunod sa batas, pagsunod sa, commandments, eh, good luck na lang, 'di ba? Hmm. Kaya kung hanggang ngayon sinusunod niyo pa rin yung Ten Commandments, eh, hindi pa kayo naniniwala sa ginawa ng Panginoong Hesukristo, 'di ba? Hmm. Sa 2 Corinthians 5:21 sinabi, God made Him, ang Panginoong Hesukristo, who had no sin, wala siyang kasalanan, para maging kasalanan para sa atin. Kumbaga, yung lagi nating naririnig na yung kasalanan natin ano, isinalin o inilipat sa Panginoon, oo. At, instead of us dying ano, ang Panginoon ang namatay para sa atin. Kaya nga sinabi niya nung nakapako na siya sa krus, 'di ba, sabi, hmm, "It is finished." Tapos na. Naba ko kaya sabi sabi niya, eh, ah, ah, sabi niya 'di ba, "Bakit mo ko iniwan?" Sabi niya nung nasa krus siya. "Why have you forsaken me?" Bakit nasabi niya yun? Kasi kasama niya ang kanyang ama sa kaloob-looban niya, nung isinalin ng ating kasalanan, naramdaman niya, umalis ang presensya ng kanyang ama. Naramdaman niya, eh. Kasi yun ang punto, noong nasa krus siya, na yung kasalanan ng sanlibutan inilagay sa kanya, hmm? At dahil makasalanan siya, hindi puwedeng tumira sa kanya ang Diyos, umalis. Kaya sabi sabi niya, ah, "Why have you forsaken me?" So, namatay siya so that in Him, sabi, we might become the righteousness of God. Magiging katwiran tayo ng Diyos. So, ngayon dahil sa kanya, ang tao nakakalapit sa Diyos, nakakausap niya ang Diyos. Ang tanong ko nga diyan, nakakausap niyo na ba ang Diyos? Kasi kung hindi, eh, nagre-relihiyon pa rin kayo hanggang ngayon. Sumusunod sa Ten Commandments, sa batas ni Moses. Hmm, amen? Hmm. So sabi dito, "You are God's masterpiece, obra maestra." Dahil dahil may katwiran ka na, nakakalapit ka sa Diyos, sabi, "We are His workmanship, created in Christ Jesus." Yung workmanship created in Christ Jesus, ang sinasabi niyan, yung obra maestra daw tayo ng ng, ah, ng Diyos ano? Yung workmanship kasi kapag trinanslate mo, obra maestra yan, eh. Ah, at ang hulmahan natin ay ang Panginoong Hesus, created in Christ Jesus. Para ano daw? For good works. Anong ibig sabihin? Ito yung sinasabi ko ano, na kapag napaniwalaan niyo na kayo ay kapatid ng Panginoong Hesus, hmm, at naniwala kayo na kayo'y mga anak ng Diyos, ang dugo niyo galing sa Diyos, ang katawan niyo galing sa Diyos, then sa mata ng inyong Amang Diyos, sinless kayo, wala kayong kasalanan. Kasi ang Diyos walang kasalanan, ang mga anak niya siyempre sa mata niya walang kasalanan. Pero ito nga yung sinasabi ko, huwag niyong tanungin yung katabi niyo, huwag niyong tanungin yung ibang tao, kasi sa mata nila lagi kayong makasalanan, 'di ba? Oh, sabi, "Created in Christ Jesus for good works." Ano ibig sabihin nun? Obra maestra daw kayo dahil sa Panginoong Hesus, siya yung hulmahan para gumawa ng mabuti. Ang tanong diyan, sa tingin niyo lahat ba ng ginagawa niyo mabuti? Sa mata ng inyong Ama, laging mabuti ang ginagawa niyo. Bakit? Kasi ang lahat ng ginagawa niyo sa daigdig na ito ay predeterminado.
predetermined na ng Diyos, na plano ng Diyos. So, ah, sabi niya, which God prepared beforehand. So, lahat ng gagawin niyo sa daigdig na ito, anong ibig sabihin? Inihanda na daw ng Diyos bago pa kayo isilang, para kapag kayo isinilang na, ang lahat ng gagawin niyo sa daigdig na ito ay sa mata ng inyong Ama, good, mabuti. Amen? Oh, katulad ng sinabi ko, sinless na kayo sa mata ng Ama niyo. So, lahat ng gawain niyo ay mabuti sa mata niya. Hmm, at katulad nga ng sabi ko, huwag niyong tanungin yung katabi niyo, kasi lagi kayong bad. Uulitin ko, ang Panginoong Hesus, anong tingin ng mga Pariseo? Yan, paano magiging anak ng Diyos yan? Lasenggo nga yan, di ba? Wine bibber. Tama ba yun? Wine bibber. Ano pa? Masiba. Siguro lagi nga nilang nakikita ang Panginoon sa mga events, ano, at sabi nila, ang takaw nito, di ba? Masiba. Hmm. Glutton nga ang ah, ang pagkaka-describe sa Bible. He is a glutton and wine bibber. Hmm. Anong ibig sabihin ng wine bibber? Kapag may alak yan, hindi puwedeng hindi siya uminom. Oh, pero anak siya ng Diyos. Pero wala siyang kasalanan sa mata ng Diyos. Bakit? Kasi lahat ng ginawa niya o gagawin sa daigdig na ito ay nakaplano na ng Diyos. At sa mata ng Diyos, lahat ng gagawin niyo sa ibabaw ng daigdig na ito ay sa mata niya, good, nakaplano na. Wala na kayong magagawa. That we should walk in them. Wala na kayong magagawa, nakaplano na yan. Kailangan lang daanan niyo. Yun ang sinasabi. Amen ba? Naiintindihan niyo? Kaya nga obra maestra kayo, 'di ba? Ephesians 2:10, ito yung isang interpretasyon, ano? We are God's masterpiece, created anew. Alam niyo yung created anew, yung sinasabi ko, hulmahan ang Panginoong Hesus. Prototype. He is the firstborn among many brothers. Yung firstborn, prototype, hulmahan. Kung sa kotse nga, uulitin ko ulit, hmm, ba? Bago kayo mag-produce ng kotse, dapat may prototype, 'di ba? Lahat ng bangga, lahat ng klase ng pagsubok sa kotse, pinagdaanan ng Panginoon at sabi niya, hmm, "Huwag kayong mag-alala, ah, I have overcome the world." Lahat ng dadaanan niyo sa daigdig, makakayanan niyo kasi pinagdaanan ko 'yan at nagtagumpay ako. Kung kayo'y aking mga kapatid, ah yang mga pagdadaanan niyo nakatakda na, magagawa niyo, mapagdadaanan niyo 'yan, magtatagumpay kayo. So we can do the good things He planned, nakaplano na. Ito nga yun, paano yung mga masasama na nagawa niyo? Sino bang nagsabing masama ang mga nagawa niyo? Siya yung nagplano, siya yung nagtakda at sabi, "Wala kayong magagawa, you should walk in the." Oh. Masama dahil may batas ang tao, tawag dito, may mga sariling batas ang mga bansa at kailangan sumunod kayo. Pero ang batas ng Diyos, ang plano ng Diyos ay nananaig sa kung anumang mga batas na itinakda ng mga tao. Lagi kayong good, kaya kayo nagiging masama kasi ini-evaluate kayo ng mga tao sa mga set of standards na ini-establish para sa mga tao. Pero kayo ang buhay niyo nakatakda na, hindi niyo na mababago 'yan.
At ang plano na yan, sabi ko nga, ginawa na ng Diyos at inihanda para sa inyo, exclusive para sa inyo. At lahat ng gagawin niyo sa daigdig na ito sa mata ng inyong Ama, good. Yung salita niyo, yung gawa niyo, yung kilos niyo, good sa mata ng Diyos. Wala naman kayo pating magagawa. You should walk in them, sabi. Kailangan pagdaanan niyo. Psalms 139, my favorite. Nakita mo na ako bago pa ako isilang, sabi. Bawat araw ng aking buhay ay nakatala na sa iyong book of life. Alam niyo na ito, paulit-ulit na nating dini-discuss ito. Every day of my life, from birth hanggang kunin ka ng Panginoon, naka-record na sa book of life na ang author is none other than the Lord Christ Jesus, the Lamb of God. Siya yung author, the Lamb of God. Hmm. Pati yung mga sinasabi niyong, ah, lumalabas sa mga bibig niyo, sa tingin niyo masama, nakasulat na yan. Pero yun nga, nakakain kayo ng bunga, no? Yung tree, ah, the fruit from the tree of the knowledge of good and evil. Kaya alam niyo kung sino ano ang tama o mali sa sarili niyo. Pero sa Diyos, all good yan. Kaya kapag sa evaluation niyo, nagkasala kayo, o anong gagawin niyo? Kasi may sarili kang batas, eh. Hmm, anong sabi? Hmm, if you confess your sins, He is faithful and just to forgive. Mag-confess ka lang. Kasi sa tingin mo, mali yung ginawa mo, 'di ba? Pero sa mata ng inyong Ama, "Okey, go. Ako nagsulat niyang ginawa mo, ba good 'yan sa'kin." Hindi naman puwedeng, sabihin ng Diyos, "Uy, ano yung ginawa nun? Wala yata sa libro ko yun, ah." 'Di ba? Kapag gano'n ng Diyos, eh, hindi siya Diyos. Hindi niya alam ang lahat ng gagawin niyo hanggang kayo'y mamatay, 'di ba? He is God, alam niya lahat. At sa kanya, good. Bakit? Siya yung gumawa ng istorya ng buhay niyo. Kaya nga sabi obra maestra. O tignan niyo yung mga iba't ibang obra maestra. Sasabihin mo, obra maestra ba yan? Eh, ang pangit, 'di ba? Depende sa gumawa, ang Diyos ang gumawa, sa kanya good. Kaya huwag niyong i-compare ang sarili niyo sa iba. Every moment was laid out before a single day had passed. Hindi pa kayo isinisila, nakalatag na ang gagawin niyo sa daigdig na ito, good works kayo, pati yung salita, gawa, kilos ninyo, good, nakaplano na lang. Ano ba yung anoint? To anoint. Eh, alam niyo naman yun sa atin, 'di ba? Hindi ko alam ang, ah, ano bang Tagalog ng ano, basbas, 'di ba? Basbas yata yan. Yan yung pinapahiran ng langis. Yan ang ginagawa sa templo, eh, 'di ba? Kaya napakaimportante nung langis. Kasi yung langis din, representation ng Holy Spirit. Hmm. So, it's a sign of consecration or sanctification. Ano yung sanctification? Pinagiging banal, sanctification. So, proseso yan. Ang buhay niyo ay nagdadaan sa isang proseso. Ah, tinalakay na natin 'to. Ito, hmm, justification, sanctification, tapos glorification. At nandito kayo sa daigdig dahil for sanctification. Yung justification tapos na, ginawa na ng Panginoong Hesus yan. Kailan ginawa? Hmm.
2024 years ago, binayaran niya. Kaya may kalendaryo kayo. So, yung anointing, kung minsan, kunyari, tulad ko, bago ako naging pastor, in-anoint ako nung pastor namin. So, parang, consecration for office ang tinatawag nila diyan or religious service. Yung music ministry, 'di ba? Yung mga miyembro niyan, hmm, in-anoint natin sila, nilay hands natin sila, and we invoke the power of the Holy Spirit and of God para sila ay bigyan ng authority at kalakasan. Authority yan, ginagawan through anointing. Kaya ang tawag sa Panginoon, the anointed one, the Messiah, the Christ. Yung the Christ kasi, maraming ibig sabihin. The Christ, the Messiah, the chosen one, the anointed one. At kung kapatid kayo ng Panginoon, dapat ang titulo na yan, yung Christ, apelyido yan, the Christ, the Son of the living God. So kung naniniwala kayo na kayo anak ng Diyos at kapatid nyo ang Panginoong Hesus, you are also a son of the living God. Hindi the Son. Yung the Son, original yun, ang Panginoong Hesus. Yung mga kapatid, sons of the living God. Kasama kayo doon. Ang tanong diyan, na-anoint ba kayo? Anointed ba kayo? Yung sa karamihan kasi sa atin, iniisip natin, ay hindi naman kasi ako nagsisilbi sa church, paano kung i-anoint? Di ba? Hmm. Yung mga yan kasi physical, kasi, kunyari magsisilbi ka, physical yung service mo. Pero kung kayo yung mga ordinaryong hindi naman nag-a-attend lang kayo, anointed ba kayo? Dapat, di ba? Kasi kung hindi kayo anointed, 'pag nag-attend kayo ng service, wala kayong maiintindihan. Hindi kayo makakasunod. Nagrelihiyon lang kayo. Hmm. Ano ba yung anointing? Hmm. Sa Old Testament, common practice ito, yun nga yung sinasabi kanina, bago mag-appoint ng pari, ng hari, ng mga propeta, pero bihira yung propeta, no? Sa kanilang mga posisyon. So, seremonyas ito. Hmm. Yung mga dedication ng mga bata, anointing yan. Kaya, ah, napakahalaga nung dedication, yung baptism, anointing yan. Yan, ito mga ordinaryong, ah, nakikita natin kung ano-ano yung mga, anointing, ano? Ayan, sa simbahan karamihan kapag may sakit, yan ina-anoint. Hmm. Ano ba yung origin ng anointing? So, yung anointing daw nagsimula sa practice ng mga shepherds. Ano ba yung shepherds? Pastol. Pastol ba? Bakit ina-anoint yung tupa? Kasi nga daw yung mga lisa, mga insekto, eh, naninirahan sa wool ng sheep, sa balat, 'no? At kapag dumami na yan at pumunta sa ulo ng tupa, puwedeng ikamatay kasi papasukin daw yung tenga at, siyempre brain damage na yan, ano, mamamatay yung tupa. So, anong ginagawa ng mga, pastol? Hmm, binubuhusan nila ng langis ang ulo ng tupa para kung meron mang mga insekto diyan, mga kuto, lisa, 'di ba?
Hindi papasukin yung mga, sensitive na organ noong tupa. So diyan nagsimula at kapag na-anoint na daw yan, madulas yung balat, 'no, make it making it impossible para sa mga insekto na lumapit. Parang kuwan yan, parang kumbaga pinakasimpleng example niyan. Oh, 'pag may lamok anong ipinapahid niyo, 'di ba? Vicks. Oh, gano'n ang concept niyan. So, dito nagsimula na yung anointing became symbolic of blessing, protection, and empowerment. Ano yung empowerment? Binibigyan ng kapangyarihan. Kaya kapag na-anoint kayo bilang church worker, binibigyan kayo ng authority at kapangyarihan at kalakasan para magawa nyo ang trabaho na inaatang sa inyo. Hmm. Sabi ni Lord, I am the good shepherd. I know my sheep and my sheep know me. Kilala niyo ba ang Panginoon? Paano niyo malalaman na kilala niyo siya? Yung boses niya 'pag narinig niyo, ah, alam niyo ba kung ang narinig niyong boses, galing sa Panginoon? Kasi kung hindi, wala kayong shepherd. Ah, hmm. John 10, "My sheep respond to my voice." Yan, paano niyo maririnig, paano kayo, ah, makaka-respond sa Panginoon kung hindi niyo alam, kilala ang boses niya? Parang tao 'yan, Paano kayo sasagot sa isang tao na hindi niyo alam kung sino yung nagsalita, 'di ba? Dapat kilala niyo. Tulad ng mga anak niyo, naku 'pag narinig ang boses niyo, 'di ba? Yung iba nga pito lang, sunod na 'yan, alam, "Uy, si tatay 'yun." 'Di ba? "My sheep respond to my voice, and I know who they are, and they follow me." Sabi nga ng Panginoon, "You did not choose me, I chose you." Kaya yung sinasabi nila, "Tanggapin mo ang Panginoon." Teka, ah, hmm, pinili ka ng Panginoon kaya mo tinanggap, 'di ba? Pero kung ang tao lang, walang kakayanan ang tao na tanggapin ang Panginoon malibang siya ay napili, na malibang siya ay tinawag. Paano kang susunod sa Panginoon kung hindi ka tinawag, 'di ba? "They follow me, and I give them eternal life." Ano yung eternal life? Buhay na kasama ang Diyos at ang Panginoon. Hindi sila kailanman mawawala. Yan, kaya nga sabi ng isang, sa Bible, 'di ba? Kung may 100 kang tupa at may nawala na isa, hindi mo ba siya hahanapin? Parable of the lost sheep, 'di ba? Tapos meron ding parable of the prodigal son, 'di ba? Prodigal son. At sinasabi ko nga sa inyo, mukhang kuwento ng Panginoon yung prodigal son. Ah, mahabang eksplanasyon yan, in-explain na natin 'to dati, 'di ba? Ano yung origin of anointing? So, nung unang panahon ina-anoint lahat ng bagay. Hmm, stones erected or pillars. Ano pa? Yan, mababasa niyo yan sa Genesis 28:18. Tumayo ng bumangon ng maaga si Jacob,
took the stone that he had placed for his pillows and set up for a pillar, and poured oil upon the head of it. Kaya, ah, eto pa, they anointed the weapons of war, yung mga shields, mga kalasag, ano, ina-anoint yan, yung mga espada, ewan ko, yung tabak nga, yung dito, ilalagyan nyo ng langis, di ba? Para, para lalong ma-sharpen. They anoint the altar and all its vessels, pati yung tent of meeting. Ano yung tent of meeting? Ito yung tolda ng pagtitipon, di ba? Yung tolda ng pagtitipon ay naging templo ng Jerusalem later on. So yun, in-anoint yung mga priests, pati yung kanilang mga garments, pati garments pala. They anointed the prophets, mga propeta, ano pa, mga hari, presidente. Iba na kasi yung anointing ngayon, di ba? Yung inauguration ng presidente sa plaza, ano, sa Luneta, di ba? Nanunumpa. Pero wala yatang anointing. Pero ba? Hindi, nagpray ng mga pare pala, di ba? Lahat ng ah, represented lahat ng religious orders, di ba? Muslim, Katoliko, mga protestante, ina-anoint nila yung presidente. So, yung mga hari at that time, ang tawag sa kanila, the anointed of God, Jehovah. So, ang tanong ulit, hmm, ano bang, ano bang pinagkakabalahan nyo ngayon? Barangay kapitan ba kayo? Anointed kayo, di ba? Magulang kayo, anointed ba kayo? Kayo lang makakapagsabi niyan. Anong ebidensya na anointed kayo? Naririnig nyo ang boses ng Panginoon. Kilala nyo siya. Di ba? Ang Panginoong Yesus, in-anoint din. Ito yung kailan in-anoint ang Panginoon. Ito, the Spirit of the Lord is upon me. Kailan niya sinabi yan? Matapos siyang mag-baptism sa ilog Jordan. Bakit? Anong 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 kaibahan nito? Kaya sabi ko, napaka-importante ng baptism. Nagpa-baptize na ba kayo? Ano bang significance ng baptism? Ang baptism ay sinasabi nyo ah, na mula sa araw na ito, kalooban na lang Diyos ang aking susundin. Before that, mula 12 years old hanggang 30 years old, ginawa ng Panginoong Hesus ang sarili niyang kalooban. Kaya sabi ko nga, wala kayong mababasa sa Biblia tungkol sa Panginoon between 12 and 30 years old kasi naging independent siya, hiwalay sa kanyang tatay. Sa baptism, nagpabautismo siya kay John at sinasabi niya, sinusuko ko na ang aking karapatan bilang anak ng Diyos. Ikaw na lang, Ama, ang aking susundin. Tapos, bumaba ang banal na Espiritu. Kaya sabi, the Spirit of the Lord is upon me. And He has anointed me. Ayan, to preach the gospel. Ang kanyang kinuha. Sa John. Mamaya, ulitin ko. So sabi, sa Mark, yung sabi, yung mga disciple daw went out and preached that people should repent. And they cast out many demons and anointed with oil many who are sick and healed them. So kung anong ginawa ng Panginoon, kung anong anointing niya, yun din ang anointing ng mga disipulo
na sumunod sa kanya. Nagka-cast out din sila ng demon. Eh, hindi kayo pwedeng magpalayas ng demonyo kung hindi kayo anointed. Hmm. Katulad nung mga anak ni Siba ba yun, ma'am? Hindi ko alam. Ginagaya nila ang mga disipulo, ano? In the name in the name of God of, 'di ba? The name of the God of Hmm. which Paul served. Sa pangalan ng Diyos na pinagsisilbihan ni Paul, lumayas ka. Ano sabi ng demonyo? I know Paul. Kilala ko si Paul. Pero sino ka ba? O anong nangyari? Binugbog nila yung mga anak. 7 yun eh. Ng mga anak. Magkakapatid. Hindi sila anointed eh. Di ba? Pero kayo na anointed, pwede kayong mag-pray over sa sakit. Pwede kayong magpalayas ng demonyo. Hindi yung kayo ang pinapalaya. Pag may multo sa bahay, sinong lumalabas? Kayo, takot na takot. Imbis na yung imbis na yung multo ang lumabas, kayo ang lumalabas. Eh, pambira naman. Pwede rin kayong mag, di ba? Sure. Problema. Hmm. Ayan yung ayan yung mga pinagawa sa Panginoon nung siya ay nagsimula ng kanyang ministry. In fact, ito yung binasa niya yan eh. Noong pagkatapos ng baptism niya, pumunta siya sa sinagoga, 'di ba? Nagbasa siya. Ito ang binasa niya. Tapos sabi niya, "Today," sabi niya, "sa araw na ito magkakatotoo ang salita." ah, ang propesiya na ito magkakatotoo. Bakit? Kaya anointed na siya ng Diyos eh. Kaya niyang gawin lahat yan. Nung independent siya, wala kayong mababa. Ano ang ginawa ng Panginoon between 12 years old hanggang 30 years old? Kung kayo anointed na, lahat ng gagawin nyo, nakarecord na sa langit. Pero kung hindi kayo anointed, wala kayong relasyon sa Diyos, hanggang ngayon, wala kayong ginawa para sa kaharian ng Diyos. Ito yung lagi kong kinikwento. Ha? Pagpunta nyo sa langit, sasabihin ni San Pedro, name. Teka, wala akong record dito. Ano bang pinaggagawa mo sa daigdig? Di ba? Ang dami kong ginawa. Eh, teka, mukhang wala yan sa pinagawa sa'yo ng Diyos. Eh, wala kang komunikasyon sa Diyos. Sarili mong mga plano ang ginawa. Anointed ba kayo? Kahit anong ginagawa niyo mga kapatid, hindi niyo kailangang maging pastor, hindi niyo kailangang magsilbi sa simbahan. Kung anong ginagawa niyo, siguruhin niyo na anointed kayo para lahat ng ginagawa niyo ay magkabunga. Kung anointed kayo na magulang, tignan niyo kung ang mga ginagawa niyo ay para sa kabutihan ng inyong mga anak. Then you are anointed. Sa pagpapalaki ng anak, dapat kausap niyo ang Panginoon. Lord, paano ko ba palalakihin ang aking anak? Lord, walang pera ang aking anak. I pray. Kayo ang kayo ang magiging tulay between sa anak nyo at ang Diyos. Dahil kayo yung anointed. Amen? You are God's anointed kasi napili kayo, chosen. But you have an anointing from the Holy One. And you all have knowledge. Ito yung first John 2:2. Sa Isaiah sabi, but your iniquities have separated between you and your God. Wala kayong anointing. And your sins have hid His face from you, that He will not
here. Hmm. Walang righteousness, bakit? Ayaw humarap ng Diyos. Ayaw kayong kaharapin ng Diyos, bakit? Kasi may mga iniquities daw kayo, mga pagkukulang. Iba yung kasalanan sa pagkukulang, eh, 'di ba? Iniquities, inequality. Hindi kayo hindi niyo kaparehas ang Diyos. Iba yung kasalanan, eh, mas matindi ito. Ano mga ebidensya na anointed tayo? Ito, ah, 'pag nag-a-undergo daw kayo ng extreme na pagsubok, trials, na para bagang hindi niyo ano ba 'tong nangyayari sa akin? Natatandaan niyo yung lahat ng aspeto ng buhay niyo isinulat na ng Diyos. Pinadadaan kayo sa mga trial na yan kasi anointed kayo, alam ng Diyos, ma ma magagapi niyo, mapagdadaanan niyo kasi yung dulo niyan nakasulat na rin sa kanyang aklat ng buhay. Kailangan lang, daanan niyo, hindi niyo kumbaga ito yung lagi kong kinukuwento, nung maliliit kami pagpunta namin ng Manila, hindi kami puwedeng hindi dumaan ng may kawayan, 'di ba? Bago ka makarating ng Manila, kailangan mong daanan yung may kawayan at ano ba yung meron sa may kawayan? Sobrang baho to, mo sa utak ko yun, eh. Oliver, hmm. So kung nag-a-undergo kayo ng mga matitinding trials na para bagang hindi niyo kaya, kanino galing yan? Hindi naman puwedeng sa demonyo, anak kayo ng Diyos, eh, galing sa Diyos at pinadadaan kayo ng banal na Espiritu. Those who are led by the Spirit of God are the sons of God. Inaakay kayo ng banal na Espiritu, katulad ng pag-akay niya sa Panginoon na pinadaan siya sa ilang wilderness. Para ano? Para pahirapan kayo? Pinadadaan sa inyo para maisuko ninyo ang mga karapatan niyo bilang anak ng Diyos at kalooban ng Diyos ang makapangyarihan. Hmm, 'di ba sa wilderness? If you are the son of God, sabi ng teka sinuko ko na nga yan, eh, at kaya ako nandito sa wilderness. If you are the son of God, gawin mong tinapay ang buto na ito. Teka hindi na puwede, dati kaya kong gawin yan, sinuko ko na nga yan, eh. Man does not live by bread alone, but from every word that comes out of the mouth of God. Kapag hindi sinabi ng Diyos, hindi ko gagawin. Everyday nagdadaan kayo sa wilderness niyo para ano, para testingin kung kayo ay sumusunod sa Diyos. Na isuko niyo na ang pagiging anak ng Diyos ninyo. For if you claim to be the Son of God, you are making yourself equal with God. Isuko niyo, kaya nagpakumbaba ang Panginoon. Kaya niyang magmilagro ng kanya na hindi niya kasama ang Diyos. Pero anong nakita niya? Wala. Wala siyang record, eh. Nagpabautismo siya, "O sige Lord, o sige Ama, lahat ng kalooban mo na lang ang gagawin ko." Nagsimula siyang magka-record. Yung mga nagdadaan ng mga matitinding problema, sasabihin niyo pa, "Napakamalas ko naman." 'Di ba? Oh my God, ano bang nangyayari sa akin? 'Di ba? That means you are anointed. Dadaan ka diyan para at the end of the day sasabihin mo, "Hindi ako nag-solve nun, pero nalagpasan ko." 'Di ba? I was able to endure everything because I know I am anointed, chosen by God. Ano pa? You are a threat.
to Satan's purpose. Ano ba yung Satan? Adversary yan, eh. Ano ibig sabihin ng kontrapelo palagi sa Diyos si Satanas. Accuser of the brethren pati yan. Eto, sa paniniwala ng mga Hudyo, si Satanas, anghel. Anghel naman talaga, eh, 'di ba? Who is commanded by God to tempt humans to sin. Ano pa? To accuse sinners and to carry out God's punishment. Yan. Yan yung kwan, eh, 'di ba, yung sinasabi ko na, sa mata ng Diyos lahat ng ginagawa niyo ay mabuti, pero may batas ang tao, kaya kapag kayo ay nakagawa ng isang bagay na nakalabag sa batas ng tao, sasabihin ni Satanas, "Uy, yung anak mo, nagkasala. Sa mata ng inyong ama, wala kayong kasalanan, pero yun na nga, nagkasala kayo sa batas ng tao." Sasabihin, sasabihin ng Diyos, "While I am merciful, I am also just." Kaya kapag may nagsumbong sa inyo, nagsakdal sa inyo, sasabihin ng Diyos, "Sige." Si Job, 'di ba? "Sige, 'wag mo lang papatayin. Sige, makulong ka." 'Di ba? Kaya hindi niyo puwedeng gawing lisensya na kayo ay laging mabuti sa Diyos. Kasi mabuti nga kayo, nakalabag naman kayo ng batas ng tao, hmm. Kung nakasaksak kayo, kulong kayo. Pero sa mata ng inyong Ama, good kayo, 'di ba? Hmm. You've got something that a lot of professing Christians don't have, and a lot of churches don't have. It's because alam niyo anointed kayo. Ang daming nagsisimba, ang daming uma-attend ng fellowship, pero they have never really established a personal relationship with the Lord. So, sino ang sinusunod nila? Wala, sarili nila. Bakit? Wala silang relasyon, sa Diyos. Kung may relasyon sila, may gagawin sila, "Lord, gagawin ko ba ito?" Then you know you are anointed. It's not talent, it's not education. All you need is anointing. Yung iba, 'di ba, yung iba tatampo kasi hindi sila nakapag-aral, hindi sila naka-graduate. It's because yun ang plano ng Diyos sa inyo. Hindi naman kayo kailangang mag-aral kung ang purpose lang ng Diyos, i-bless kayo, 'di ba? Puwede naman kayong i-bless kung hindi naman kayo kahit hindi kayo nakapag-aral. Puwede naman kayong i-bless kahit wala kayong talent. Ang talent niyo lang kumain, 'di ba? Wala sa laki ng church, wala sa laki ng pangalan. Kailangan niyo lang alam niyo na kayo ay chosen, that you are anointed. Hmm, sabi ko nga, ang church natin ang pinakamaliit at pinakapobreng church kung hindi man dito sa Pilipinas, sa buong daigdig. Hand to mouth existence tayo. At ito, pipigilan ni Satanas na malaman niyo na kayo'y anointed. Mauuwi kayo sa lagi araw-araw frustrated kayo. Hindi niyo alam kung anong pinagdadaanan. Samantalang pinadadaan kayo ng Diyos sa pamamagitan ng banal na espiritu sa lahat ng klase ng pagsubok para kapag kayo'y nagtagumpay, hmm, may kaukulang gantimpala kayo. At mapagdadaanan niyo, bakit? Kasi anointed nga kayo, eh. Kaya tigilan niyo na yung sisihan, 'di ba?
nilakay ngamin, di bakat ngamin. Siya kasi, hmm, you will be complacent, discouraged, ito ang matindi, preoccupied with life. Alam niyo ba ang purpose ng buhay niyo sa daigdig? O preoccupied kayo sa pagpapalaki lang ng inyong anak, sa pagtatrabaho, pa-easy-easy lang kayo. Hindi niyo alam kung may relasyon kayo sa Diyos. Hindi lang 'yan, kung anong ginagawa, hindi lang 'yan ang dahilan kung bakit kayo isinilang sa daigdig na ito. Isinilang kayo sa daigdig na ito katulad ng Panginoong Hesus for a purpose. At 'yan ay para testingin kayo, padaanin kayo sa lahat ng pagsubok, bilang paghahanda ng paghahari niyo sa kaharian ng training 'yan. Eh, kung di niyo alam nagte-training kayo para sa kaharian ng Diyos, malamang hindi kayo anointed. Ordinaryong mamamayan lang kayo ng langit. Good enough. Huwag niyong kalimutan kung bakit kayo tinawag na anointed. Ano sabi? To preach the gospel to the poor. Bakit to the poor? Ano ba yung gospel? The gospel of the kingdom yan, hindi gospel of the salvation from hell. Yung gospel kasi akala nila, ah, salvation from hell. Hindi. Gospel of the kingdom yan, kung paano papasok sa kaharian ng Diyos. Mamamayan na kayo ng langit. Kailangan yung pumasok sa loob ng kaharian ng Diyos, yung palasyo. Bakit to the poor? Kasi ito, alam niyo na ito, explain ko na. Bakit to the poor? Kasi yung mahirap ay walang paraan para magkaroon ng katwiran at makalapit sa Diyos na nakatira sa templo ng Jerusalem. Ay yung kaharian nandun sa presensya ng Diyos, yung templo. Nandun. Ay yung mga mahirap, walang hayop, walang perang pambili ng hayop para ibayad sa kanilang mga nagawang kasalanan. Kaya sabi ng mga Pariseo, kaibigan ng Hesus na yan, mga makasalanan. Paano nilang nalaman nga na makasalanan? I-explain natin 'to. Kasi yung mga kasama ng Panginoon hindi pumapasok sa templo, walang relasyon sa templo. Bakit? Wala ngang pangbili ng hayop, para malinis ang kanilang mga kasalanan bago sila makapasok sa templo at makaniig nila ang Diyos. Oo, He is always with the sinners. Alam ng mga Pariseo, kasi hindi nila nakikita ang mga taong 'yan na lumalapit sa templo. Sabi ko nga, hanggang sa panahon na ito, tingnan niyo yung mga pumapasok sa simbahan, magagara ang damit, 'di ba? Oh, asan yung mga poor? Nasa gilid ng simbahan, nakikinig lang, nasa labas. Bakit? Walang damit, 'di ba? Dinadaan-daanan din ng mga yun na ah, kaya maganda yung fellowship, 'di ba? Confined space tayo, lahat puwedeng pumasok. Although wala tayong prescribe na suot, wag naman kayong, ah, wag naman kayong magsuot ng short t-shirt, labas ng singit niyo, 'di ba? Oo, hindi naman puwedeng sabihing mahirap kayo dahil ang iksi ng ano, 'di ba? Wag naman kayo pupunta sa fellowship na nakatsinelas, 'di ba? Hmm.
Sabi ni Sister Sandra labas ng suso. Ayokong sabihin, eh. Hmm. Pinagtatawanan niyo yung mga 'di ba, yung mga anong anong kuwan nga ba yun, yung mga nag-iikot, 'di ba, ng mga babae ang hahaba ng damit, 'di ba? Nagtatawanan kami. So they preach the gospel to the poor kasi ang mga poor walang paraan para ma-earn nila yung katwiran, yung righteousness para makalapit sila sa Diyos. Kaya nga nung nagpe-preach ang Panginoon, naku, tama ang sinasabi nito. And yet, hindi natin kailangang magbayad, libre. To heal the broken-hearted. Ano ba yung broken-hearted? It's a feeling overwhelmed by grief, pag-iinagpis, disappointment. Nag-apply ka sa trabaho, disappointed ka, di ka natanggap. Kaya ka pala hindi natanggap, may ibang plano ang Diyos sa'yo. Deep sadness due to loss, kawalan, betrayal, hmm, hinudas, betrayal, unfulfilled expectation. Hmm, 'di ba? Magplano kayo, hindi natulad ako, broken hearted kayo. May crush kayo, hindi kayo pinapansin, broken heart. To heal the broken hearted, to preach deliverance to the captives, to proclaim freedom from the bondage of sin. Yung captives na yan, yun yung mga ah, hawak ng kaaway kasi they are under the bondage of sin, under Satan, under the world system of living. Ito yung lagi kong pinawarningan kayo. No? Huwag kayong sasama o magpapadala sa agos ng klase ng pamumuhay ng daigdig na ito. As in katulad nung panahon ni Noah, tulad nung panahon ni Lot. Anong klase ng pamumuhay? Tinalakay natin last time yan. Anong uso ngayon? Marrying and giving in marriage. Asawa, divorce. Divorce, divorce. Asawa, asawa. Live in, live in. Klase ng pamumuhay sa daigdig yan. Ngayon nga, ang mga bata hindi na pwedeng paluin. Sa Amerika, pag papaluin ng magulang yung bata, oh, sige, paluin mo ko. Sumbong kita sa pulis. World system of living na bago na po. Bondage from the flesh. Ito nga po yun, di ba? Kapag wala po kayong relasyon sa Diyos o sa Panginoon, kung anong sinabi ng katawan nyo, susunod kayo. Pero kapag kayo may relasyon sa Diyos, kapag kayo nagutom, sasabihin nyo, uy, katawan, sandali tanungin ko muna si Lord kung kakain ako. Kasi ang dikta ng katawan na ito, kalaban ng sinasabi ng Spirit. Spirit versus flesh. Hmm. Kapag manonood ka ng sine, Lord, pwede ba akong manood? Pag wala kang narinig, go, manood ka. Ang problema nga, ulitin ko, ang problema sa tao, hindi siya naniniwala na kapag mali ang kanyang ginagawa o wala sa plano ng Diyos ang kanyang ginagawa, hindi siya naniniwala na kaya siyang pigilin ng Diyos. Kapag natuloy ang ginagawa niyo, yun na yun. Yun ang kalooban ng Diyos sa inyo. Mabuti, masama, lahat sa mata ng Diyos mabuti. Pero kung ang ginawa nyo ay nakasakit kayo sa iba,
bayad, kulong kayo. Pag may nasabi kayo sa iba na kinasama ng loob niya at sinampal kayo, good. Good sa mata ng Diyos. Bayad ka sa lipunan, di ba? Freedom from the fear of death. Ano yung fear of death? Takot na mapahiwalay sa Diyos. Hindi physical death ang pinag-uusapan dito. Yung death, separation. Separation from the presence of God. Kaya ating kapatid na si Brother Jong, he is alive. He is not dead. Kasama niya ang Panginoon. Fear from the fear of hell. Ano ba yung hell? Iba yung lake of fire. Yung hell, alam niyo kung babasahin niyo, magre-research kayo, yung hell, dinidescribe yan na lugar sa labas ng city of Jerusalem. Ano yan? Diyan itinatapon ang basura ng Jerusalem. At sabi, ang lugar na yan, day and night, may apoy. Pero hindi po yan yung lake of fire. Ano sinasabi? Yung takot, ah, yung takot ng mananampalataya na itapon siya sa labas ng city of Jerusalem, labas ng presensya ng Diyos. They will be thrown into outer darkness. Sinasabi, di ba? Tatapon kayo sa labas where there is weeping and gnashing of teeth. To free people from the pressure of the pain and give them consolation. To recover the sight of the blind. Ano ibig sabihin nito? Yung mga, di ba, may pinagalingan Diyos na bulag. Dati, bulag ako. Now I can see. Kasi sabi dito, spiritual naman. Nakita niya yung katotohanan. Nakita niya ang Panginoon. I am the way, the truth, and the life. Nakita nila. To set at liberty that are bruised. Anong ibig sabihin nun? To free people from the pressure of their pain and give them consolation. Yan yung ibig sabihin nun. Liberty that are bruised. Yung mga nasugatan. Yung under pain dahil sa mga pinagdadaanan nila sa kanilang mga buhay. At aaluin sila ng Diyos. Proclaim the year of the Lord's favor. Ito na yung muling pagbabalik ng Panginoong Jesus. Noong kapanahon kasi ng Panginoon, pinasinayaan niya yung kaharian ng Diyos. Yung mga palaspas niyo, di ba? Pumasok siya bilang hari. Yun ang inauguration ng Kingdom of God. Pipigilan kayo ni Satanas from being God's anointed. Yung anointing nyo, walang expiration date. Once na pinaniwalaan nyo na anointed kayo, forever na po yun. Yung mga duda-duda nyo, magdududa kayo every now and then. It doesn't matter. Kasi hindi naman yung hawak yung buhay ninyo, hawak ng Diyos eh. Magduda na kayo sa lahat. Kung na kayo napili, anointed kayo forever. Lahat mapagdadaanan nyo. No matter kung ano ang isipin nyo. Kung mga gusto nyong gawin, hindi nyo rin naman magagawa. Sabi nga nung kaopisina ko dati, kung gano'n pag-iisip mo, sabi niya, parang robot na ang tao. Di ba?
Aba, sabi ko hindi. Bago pa nagkaroon ng kalooban ng tao, nandun na ang kalooban ng Diyos, 'di ba? Bago pa nagplano ang tao, may plano na ang Diyos sa kanya. Kung may sariling kalooban ng tao, sa dinamin ng plinano niya sa kanyang buhay, ilan ang naganap niya? Kahit 1%, o kahit na 99% nagawa niya, may 1%, kaninong one kaninong kalooban yung 1%? Sa Diyos. Eh, yung 99, sa Diyos pa rin. Nagkataon lang na yung mga kagustuhan mo at plano, katulad na ng mga plano at kagustuhan ng Diyos na inilagay niya, itinatag na, predetermined na niya bago ka pa isilang. Kaya huwag kang magyabang, 'di ba? Wala kang kakayanan. Gagawin lahat ni Satanas para makalimutan niyo, mawala kayo sa huwisgo na kayo'y anointed. So ayan, lagi kayong dumadaan sa sakit, sa utang. Si Bombay lagi niyong nakikita, "Hello, gusto mong umutang?" Wala namang masamang ah, hindi naman masamang mangutang. Paano ka kay Lord, "Lord, puwede ba akong mangutang?" Takot, marriage problem, family problem, 'yan. Yang mga 'yan na pinagdadaanan niyo o pinapadaan sa inyo ay tine-testing kung makakalimutan niyo ang purpose kung bakit kayo isinilang at makalimutan niyo na kayo ay chosen or anointed. Gagawin lahat ni Satanas to kill you, to kill your marriage, to kill your ministry, to kill your faith, peace, joy, at mga pangarap niyo. So, repasuhin niyo yung buhay niyo, kapatid. Ah, isipin niyo, lahat ba ng pinagdaanan ko, ebidensya na ako'y anointed. Kaya nga, ah, kung may maganda kayong experience sa Panginoon, ilagay niyo sa puso niyo kasi sa mga sandaling dumadaan kayo sa mga problema at kahirapan, ibabalik ng Panginoon ang mga masasayang araw mo na kasama ang Diyos. At tinitiyak ko sa'yo, aabante ka, iiyak ka sandali pero, ah, moving on, 'di ba? It is not what you do as a Christian that determines who you are. It is who you are that determines what you do. Ibig sabihin nito, kung kayo'y naniniwala na anak kayo ng Diyos, lahat ng gagawin niyo sa daigdig na ito, nakaset na, sinet na ng Diyos para sa para sa inyo at para sa kanyang kaharian. Iba-iba po 'yan, hindi puwedeng pare-parehas sa mananampalataya. Ito yung sinasabi ko palagi, may kanya-kanya na po tayong posisyon sa kaharian ng Diyos at yung klase ng pamumuhay natin dito sa daigdig ang siyang magde-determine ng posisyon o titulo na inihanda ng Diyos sa atin sa kanyang kaharian. Ito ngayon laging kung kayo'y laging hindi nakakasunod, siguro mas mababa ang posisyon na inihanda sa inyo ng Diyos. Hindi kayo nakakasunod, bakit? Dahil ba ayaw niyo? Kasi yun lang ang pang-unawa na ibinigay ng Diyos sa inyo. Hindi kayo makasunod sa lahat kasi yung posisyon niyo may certain level lang. Kaya nga kapag may dumarating sa inyong mga opportunities o pagkakataon, ipagpe-pray niyo, "Lord, kailangan ko bang gawin ito?" Eh, kung makakapatay ka ng tao, hindi mo puwedeng, "Ay hindi, nakatala na yan, 'wag kong Amen, pero katulad ng Panginoon, puwede ba tanggalin mo ang kopang ito? If it's in thy will.
take this cup away from me. But not my will, but thy will. Tinanggal ba yung cup? Eh, mamamatay siya. Hindi. Bakit? Merong greater purpose ang Diyos sa kanya. And that is for the salvation of the chosen one. Hindi lahat mga pinili. Mga anointed. Kasama na kayo. Ano pa? Sa mga Biblia, nung si Joseph ba, gustong patayin ng mga kapatid, napatay ba? Hindi. Laging may nag-i-intervene, di ba? Sige, sabi nung kwan, ay huwag niyong patayin, itapon na lang sa balon. Bakit? May purpose ang Diyos sa kanya, sa Egypt, di ba? Was he anointed? Absolutely. Kaya kung may pinagdadaanan kayo na maniwala kayo, may purpose ang Diyos sa inyo kaya kayo pinapadaan diyan. Bakit? Kasi anointed kayo, napili kayo. You are chosen. Bakit ang daming beses tinangkang patayin ni Saul si David? Nagtagumpay ba siya? Hindi. Kasi si David anointed. Nakatalaga na maging hari si David. Bakit bakit kinagat ng ahas si Paul? Hindi siya namatay. Anointed ba siya? Amen. Di pa tapos ang ministry ni Paul. Bakit kailangan niyong pagdaanan ng napakaraming pagsubok at problema? Anointed ba kayo? Kayo lang makakasagot. So kung anointed ka, target kayo ng kaaway. Kasi kilala niya kayo. Ito nga yung sinasabi ko palagi, na sa spiritual realm, kilala kayo ng kaaway kasi nagniningning kayo, may glory kayong daladala. Huwag kayong pupunta sa teritoryo ng kaaway. Dahil, titirahin kayo. Biglang-biglang may masusuntok sa inyo. Alam ng kaaway ang epekto ng anointing. Kasi he was an anointed cherub. Siya yung number 1 angel noong panahon niya. Worship leader. Ano yung worship leader? Ano yung mga kumakantang anghel? Worship leader siya. Pero yun na, dumating siya sa puntong kapantay ko ang Diyos. Mga pangalan siya. Ganon din nangyari sa Panginoon, di ba? Pinantay niya ang sarili niya sa Diyos. Pero, yun nga, ang Panginoon bumalik sa kanya. Istorya niya, yung sa prodigal son. My son was lost, di ba? Sabi. But now, he is found. Bumalik. Kaya sabi ko sa inyo, kapag kayo anak ng Diyos, hindi kayo hanapin. Kusa kayong babalik. Bakit? Kasi anak kayo. Hindi kayo tupa. Hindi kayo yung nawawalang pila. Kayo'y anak. Magliwaliw na kayo dyan. Magwala kayo. Pero kung kayo ay anak ng Diyos, babalik kayo sa Diyos. So, ayaw ni Satanas na magpa-under sa Diyos. He sees himself as equal with God. At the same sakdal ang ginawa sa Panginoon ng mga Pariseo. Anong sakdal? Bakit siya binitay? He claims to be the Son of God, making himself equal with God. Pero hindi nila alam, nagpabaptize na.
isinuko na niya ang kanyang karapatan bilang anak ng Diyos at nagpasailalim siya sa kalooban ng kanyang Ama. Hmm. Ano nga ba tayo? Ordinaryong mamamayan ba tayo ng, ng langit, citizen of heaven? Ordinaryong anak lang ba tayo ng Diyos, Barabbas? Di ba? Sabi ni Pilato, sinong pipiliin nyo? Si Barabbas ba? Si Jesus Barabbas ba? O si Jesus na tinatawag na Christ? Si Jesus kasi, Jesus Bar Joseph siya, anak ni Joseph. Yung isa, Jesus, anak ni Abbas, son of the Father. Sinong pipiliin nyo? Si Jesus Christ ba? Son of the living God? He claims to be the Son of God, making himself equal with God. Sinong pipiliin nyo? Sabi, si Barabbas na. Kaya everyday ng buhay nyo, pagpipili yan palagi. Ano ba ako? Barabbas ba ako? O Christ? Depende sa pagsunod nyo. Lagi yan. Pag may sitwasyon kayo sa buhay, galit kayo, Barabbas ba ako o Kristo? Kung si Kristo, ano ba magiging reaction niya? Hmm. Last na yata ito. So, sabi dito, John 14, I tell you the truth. Anyone who has faith in me, yung kung sino man ay may pananampalataya sa akin, gagawin niya ang mga ginawa ko. Ito yung sinasabi ko, He is the firstborn among many brothers. Sabi niya, huwag kayong mag-alala. I have overcome the world. Mapagtatagumpayan din ninyo ang lahat ng klase ng pagsubok sa daigdig nito. Kung nagawa ko, mas magagawa niyo kasi ginawa ko na yan para sa inyo. Anyone who has faith in me will do what I have been doing. He will do even greater things. Mahigit ang daw ninyo ang Panginoon. Bakit? Because I am going to the Father. Ibig sabihin, nasa tabi siya ng tatay. Ah, ano sabi? Father, ayan, kapatid ko yan ha. O, bahala ka na dyan. Di ba? Hmm. Pag kailangan nyo ng tulong ng anghel, papadala ng anghel yan. Ay huwag kayong sasamba sa anghel. I- Inu bihira ng tao eh. Sinasamba yung anghel. Samantalang yung anghel pinadala sa inyo para pagsilbihan kayo. Ngayon, naku naman. Bakit daw? Because I am going to the Father. Mas makapangyarihan ako ngayon kasi hindi ako confined sa katawan na dala-dala ko nung ako'y nasa daigdig. Ngayon, I can be anywhere, everywhere. I will send the Spirit. Papadala ko ang Espiritu ng Diyos sa inyo na siyang mag-aakay sa inyo sa kalooban ng inyong. Those who are led by the Spirit are the sons of God. Anointed ba tayo? Purihin natin ang Amang Diyos.